Hi, good evening po. Kinagabihan na ito at kahit masakit ang ngipin ko, kailangan kong kumilos at makagawa dito sa bahay. Tapos na din kaming kumain ng dinner at eto, magliligpit na ako. Si Bien nga pala, pinaakyat ko muna sa taas kasama si Ate Yen. Inuna ko na munang asikasuhin si Bien bago ako nagligpit dito para if ever makatulog siya, okay na dahil nakakain at nakadede na siya. Pinilit kong mag-ayos at magligpit na ngayong gabi para bukas ng umaga, di ako nagmamadali sa mga gawain at para mas marami ang time namin ni Bien sa pagpapaaraw sa labas. At para ma-enjoy niya rin ang paglalaro sa labas. Sa tuwing naiisip ko kasi na ang dami ko pang intindihin sa loob, inaaya ko nang pumasok sa loob ng bahay si Bien, which is ayaw na ayaw ng batang makulit dahil kung kailan nag-e-enjoy na siya or napapasarap na yung laro, bigla ko nga naman siyang papapasukin. Well, anyway, dito naman ako sa sala magliligpit. Kapag may toddler sa loob ng bahay, expect mo na medyo makalat at magulo, kaya mahabang pasensya ang kailangan, lalo na sa paglilinis at pagliligpit. Kinailangan ko pa talagang ipasama si Bien kay ate sa taas para talagang makapaglinis at makapag-ayos ako ng mabuti dito. Kasi pag andito siya, ayaw na ayaw niyang galawin namin yung mga toys niya. Kaya minsan patago namin iniligpit, pa isa-isa para di niya mahalata. Naku, pero minsan naman nagkukusapang magligpit itong batang makulit. Ayan at halos patapos na akong magwalis dyan. At ang isusunod ko naman, ang mga damit na nakasabi. Di ko na kasi pwedeng ipagpabukas pa ang pagtutupi sa mga damit dahil nakaharang ito sa daanan. Sa paglalaba nga pala, di minsanon or di ko tatapusin sa isang labahan ng mga maruruming damit. Minsan binabawasan ko lang at minsan naman half ng maruruming damit ang natatapos ko. Di ko kasi kakayanin dahil 5 members kami sa family. Ang malakas talaga magpalit ng damit ay si Bien. Kaya kung maisisingit naman at kakayanin, every other day sana makapaglaba para hindi matampakan. Okay, sa pagtutupi naman tayo ng mga damit, uunahin ko na ang mga damit ni Bien. Alam niyo ba, noong baby pa si Bien, ang sabi ko sa sarili ko, sana every milestone ni Bien habang lumalaki siya, ma-capture ko lahat. For beautiful memories ba, kasi talagang di namin ine-expect ni Papa na i-bless pa kami ni Lord ng isa pang anak. Malayo na kasi ang age gap ni Bien sa mga atin niya. Ang dating sana lang at ipinapanalangin ko noon, nangyayari na. Plus points pa, na-i-vlog ko pa. Ang daming plus noon, parang sunscreen lang. Char. Ang sabi ko rin pala noon na may mai-edit at post lang ako dito sa FB, ayos na. At kung may manood man o wala, ay tuloy pa rin. At hanggat may isang nanonood, lalo tayong lalaban. At ngayong monetize na po ako dito sa Facebook, ay bonus pa po iyon dahil habang nasa bahay lang, nag-aalaga ng makulit na bata at nakakagawa dito sa bahay. At kung papala rin ay may sahod pa. Naku, mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Well, anyway, ang dami ko nang naikwento. Balik na muna ako sa ginagawa ko dito at patapos na ako sa pagtutupi ng mga damit ni Bien. At mailagay na muna sa damitan. Next ko namang itutupi ay itong mga face towel at undies ni Papa. At eto namang slice of carrot cake na ito ay matagal na sa gallery ko at dahil sa super cute ng itsura ay talagang isinama ko dito sa vlog. Di lang siya cute pero super sarap pa. Carrot cake din pala ang favorite kong cake. Cake ito ng 20th namin na nag-birthday last February. At itong carrot cake na ito ay made with love from Brent's Cupcakes. Thank you po sa napaka-cute at napakasarap na cake. Naku, at nakatulog na nga ang batang makulit. Kahit na super pagod na sa buong araw ng mga gawain sa bahay, makita ko lang na ganito kahinding tulog ni Bien ay nakakawala ng pagod. Hanggang dyan na lang muna. Bye!